Arestado sa Paumbong, Bulacan ang pasimuno umano ng isang cybersex operation. Modus ng grupo na mang-engganyo ng mga dayuhan na makipag-cybersex at pagkatapos, sisimula na ang pambablackmail at pangingikil ng pera. Makibalita tayo kay John Consulta, exclusive. Ikaw si Chris? Sumagot kayo si Chris! Huwag niyo naman panin. Agad pinusasa ng mga tauhan ng NBI Special Task Force ang suspect na si Christopher Paramide sa ikinasang operasyon sa Paumbong, Bulacan dahil sa reklamong cybersex extortion laban sa kanilang grupo. Tayo! Cellphone mo ninyo! Cellphone! Saan yung pera? Saan yung pera? Pera. ID! Bago ito, na-entrap ang dalawang babae na kasabwat ni Paramide matapos nilang kunin sa isang remittance center sa Bulacan ang pera. Ayon sa NBI, ang modus ng grupo nang iengganyo ng mga dayuhan na makipag-cybersex. Pag nakakuha na ng sex video ng biktima, sinisimulan na nila ang pang-blackmail sa mga ito. Nang buksan ang computer ng suspect, bumungad ang iba pang sex videos ng mga naging biktima ng grupo. Paano niyo pinipili yung target ninyo na mga foreigners? Pumapasok po kami sa mga dating site. Pag po hindi po nagbigay, ipapaalam po sa family sa friend po. Pero nagbigay na ng una $1,000 yung victim niyo ngayon. Bakit pa kayo humingi? Siyempre po sa dala po ng kahirapan, pinapagawa ko rin po yung bahay po namin kasi po sira na. So nanghingi na naman sila ng additional $5,000 pero on staggered basis. Kasi akala nila hindi sila mahuhuli. Kung sila nag-aaral din, kung paano hindi sila mahuli, kami din sa NBI nag-aaral din kami kung paano namin sila masusubaybayan at mahuhuli. We made it a point to protect itong ating imahe na ang Pilipinas ay hindi tinotolerate ng ganitong klaseng gawain, lalo na itong mga ayaw magbanat ng buto na to. Narecover ng NBI ang marked money, ilang gadget, USB at computer na ginagamit daw ng mga suspect sa operasyon. Sasailalim sa forensic examination ang mga gadget ng suspect para matukoy ang iba pa man naging posibleng biktima ng grupo, hindi lamang sa ibang bansa, kundi maging dito sa Pilipinas. John Consulta, GMA News.